itong April, ino-observe ito as Filipino Food Month. Sa Tagalog, ang tawag nila, Buwan ng Kalutong Pilipino. Yan. Ito po ay sa bisa ng Presidential Proclamation 469 Series of 2018. Ang layunin po nito ay i-conserve, i-promote at i-popularize ang Filipino cuisine bilang national heritage. So ngayon pong 2025, ang tema po ng Filipino Food Month, ito maganda pakinggan sarap ng sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Diba? Totoo naman yun. Yung mga pagkain natin, talagang kasama na ng kasaysayan natin yan, and yung kultura natin, and yung pagkatao natin. Parang hindi tayo kompleto pag hindi kasama yung pagkain, di ba? Tsaka kung halimbawa kung saan kang lugar, alam mo kung anong pagkain doon, anong specialty nila, yung pinasikat nila, ganoon. Halimbawa lumaki ako sa Cavite. So, kilala kami, tinapa, di ba, ganyan. Yung, ano pa ba, talaba, tahong, yan, marami doon. Yan yung mga sikat doon. Pero yung mga, pagkain, kasi lumaki ako na, doon sa Rosario lumaki ako na everyday ang almusal namin, pansit luglog. Parang, kasi sa amin tawag pansit luglog, pero dito sa Manila, ang tawag nila palabok. Pero parang pareho rin, kasi kaya siya pansit luglog. Yung biho, di luluglog mo sa mainit na tubig. Ayan, tawag sa amin ang pansit luglog. Yun yung almusal namin lagi, natandaan ko. Tapos pwede kang mamili kung mataba or payat na bihon. Parang gano'n. Yun yung natatandaan ko dyan sa Cavite. And at ang namimiss ko pa kapag piyesta. Diba? Sa probinsya, pag piyesta, bongga nung panahon ko, nung bata ako, nagluluto talaga kami. Yung ube halaya, Kuya Ramil, yung ube halaya na makunat. Kasi ngayon yung ube halaya na bibili, parang jam na yung pwede mo siyang i-spread, di ba? Pwedeng gawin palaman. Yung ube halaya namin nung bata ako, makunat. Medyo chewy siya, matamis. Siguro sa dami nga ng asukal. Kaya siya chewy. So, yun yung natatandaan ko, namimiss ko na pagkain. No, diyan sa Cavite. Ano kaya ikaw marami ka sa kagaling na probinsya. Ano yung mga natatandaan mo na specialty ng mga lugar kung saan ka lumaki? Hindi, sa amin pag fiesta laking lola ko So yan ay Quezon. Quezon. Okay, Quezon. Okay. Ang ginagawa kasi ng lola ko, nag-aalaga yun ng baboy para sa fiesta talaga. Okay. Ay nakalaan siya na kakatayin. Oo. Okay. Ang linuluto kadalasan nila doon, ang very common sa Fiestahan. Oo. Apretada. Okay. Apretada, manok yun Hindi, mayroong baboy din. May baboy din. Okay. Bago, yung may saging, puchero. Puchero, oo, puchero. Yan. Puchero, bago yung mga embutido. Oo. Tama, totoo. Yan, mga handaan talaga yan, panghanda. Very common sa handaan lagi. So, ang baboy... Kasal. Yan, okay. So, yung baboy, Kuya Ramil, ay tinitilad-tilad, hindi nililitsyon. Kasi ang iba, di ba, nag-aalaga ng baboy para litsonin So, yun yung tinitilad. Yung lola ko noon, ang lalaki ng baboy, maabot ng mga 100 plus kilos. Isang baboy lang? Okay. So, yun nga. Yan yung mga... Para bang alala ko mga nung bata pa ako,
yung mga ginagawang chicharon, hindi na linalagay sa ref. Ang tagal-tagal lang doon sa lalagyan ng lata ng ulam. Doon lang kumukuha. Siguro, takes mga 3 months. Hindi nasisira, hindi kumukunat. Oo, Nakababad diba? din sa oil. Nakababad sa oil. Oo nga. Tapos yun yung ginagawang panahog. Diba? Ginagawang panahog. Yung mga ganyan. Meron pa ako natatandaan, Kuya Ramil, kasi nga palipat-lipat din naman ako. So, from Cavite, nag-transfer kami ng Marikina. So, dun sa pinagtatrabahuhan ng parents ko, marami silang mga kasamahan sa trabaho, taga Rizal, mga Binangonan, Tanay, mga ganyan, mga Rizal. Tapos meron silang laging inuuwi sa akin, ginataang hipon. Yung hipon na hindi masyadong malaki maliliit lang. Hipon, ginataan, tapos may kamyas. Hindi ko alam kung ang tawag doon. Basta... Oo, pero doon sa area na yon. Oo, pero yun, masarap na. Namimiss ko. Ngayon wala na ako nakikita na gano'n. So, yung hipon medyo maliliit lang. Parang, hindi naman siya yung parang... hipon sa sa freshwater. Oo, sa tabang. Parang yun yan ang ginagawang jumping shrimp ba yun tawag nila ngayon? Parang mga ganun. Iba pa yun. Basta yun. Ito, maliliit lang na hipon na may kamyas. Tapos, ang isa pa na-miss ko, burong mustasa. Burong mustasa. Parang bihira na kasi mga nagbuburong ngayon Diba? So, yan. Burong mustasa. Yung igigisa yung burong mustasa sa sibuyas, kamatis, tas itlog. Yun natatanda. Talaga. Ay, hindi ko pa nakakain ng raw. Alam ko, kinigisa. So, ayan. Kayo, kamusta? Mga listeners natin, yung mga kababayan natin dyan, mga KSAers and ka-farm. Ano yung pagkain na Pilipino na namimiss ninyo? Yung bang nakalakihan nyo, pero ngayon hindi na parang nakalimutan ata. Pero, di ba, yung parang hindi na ganun kapopular. Kasi yung mga kabataan ngayon, parang hindi na masyadong in sa mga Filipino food kasi parang ang nakakasanayan na, di ba? Parang yung ibang foreign, may foreign, yung mga Korean food, mga Indian food, di ba? Yun yung parang nagiging popular. Ngayon nga, lahat ng kabataan parang mahilig na sa kape. Dati, bawal kami magkape nung bata kami. Di ba? Ngayon, lahat ng bata ata, mga kabataan, nagkakape na. So, ayan. So, kayo, ano ba yung na-miss ninyo na pagkaing Pilipino? Ayan, message nyo ho kami sa 0916-499-6195 o kaya naman ay sa 0929-321-8738. So, pwede ho kayo bigay ng reaction dyan. No, sa ano daw ngayon kasi, Filipino Food Month. Sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. At saka, pag sinabing pagkain, parang ang popular na lugar, Pampanga. Parang ganon. Culinary, Pampanga. Mahilig sila magluto. Masarap silang magluto. Di ba? Masarap silang mga magluto. Lugar, Pampanga. So, ayan. Good morning sa mga kababayan natin sa Pampanga. Nakakagutom naman. Sabi nung isang nagme-message sa Facebook, si Josely Sevilla Antonio. Dito din sa Malabon, pansit luglog din po. Morcon, masarap din po. Morcon. Hindi yun yung embutido. Morcon. Hindi kasi meron ang tawag sa embutido, morcon. Meron din. Okay. May morcon talaga. Nasa lugar yata yun. Okay. Ang alam kong morcon parang beef. Tapos i-roll. May palaman sa loob. Sa amin, pork din. Pork din. Baka pork. I don't know. Okay, sige. So, yan yung tungkol sa pagkain. Message lang kayo.
ng mga pagkain dyan sa lugar ninyo at ang mga namimiss ninyo. Samantala, yung balita natin, isa ho sa pinaka-mainit na balita ngayon, siyempre, usapin ng bigas. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nais gawing pangmatagalan yung pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas hanggang 2028 ayon po sa Department of Agriculture. So, umani po ng iba't ibang reaksyon yung pahayag kamakailan ng DA at ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bongbong Marcos na magiging available na ang 20 pesos kada kilo na bigas. Pero wag ho kayo masyadong excited ha. Hindi ho yun sa Luzon at saka sa Mindanao. Yun po ay sa Visayas region lang muna. Sama naman ang tingin, nakakatakot na. Okay, pero wag daw kayong mag-alala dahil kapag okay na umano yung logistics, ay magiging available na rin ito sa buong bansa at pangmatagalan. Yung unang plano, December 2025. Hanggang December 2025 lang. Pero pwede daw ito extend hanggang February 2026. Kalaunan ay nagkaroon naman ng direktiba si PBBM sa DA na gumawa daw ng paraan para tumagal ito hanggang 2028. So ayan yung instruction sa kanila sa DA. So kaya sinasabi pang matagalan hanggang sa matapos yung kanyang termino 2028. Yung dating pangako ngayon ay sinasakatuparan na itong 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas. Ito daw po ay resulta ng closed-door meeting ng Pangulo sa 12 governors ng rehiyon. Sa ilalim po ng programa, sino ba yung mga eligible na or pwede maka-avail itong 20 pesos kada kilo ng bigas. So sa Visayan region, dapat daw indigent. And isang pamilya, 10 kilo kada linggo. So parang lumalabas ay 40 kilos per month. No, na 20 pesos kada kilo. Sa ngayon, ang National Food Authority o NFA, pinagmamalaki ng NFA, mayroon na silang 358,000 metric tons ng rice stock na magtatagal na mahigit sa 9 na araw. Higit sa kalahati ng target nitong National Rice Buffer Stock na 15 days. Actually, pinakamataas na daw to sa nakalipas na mga taon. So itong balita na ito, yung 20 pesos kada kilo po ng bigas, ay umani po ng iba't ibang reaksyon. So, unang-una nang nag-react si Vice President Sara Duterte. Una ng question ng Vice Presidente ang motibo sa likod ng hakbang. So, baka daw niya ito ang paraan ng Marcos administration para makuha ang loob or ang boto ng mga botante sa Visayan region. Hindi ba daw nagugutom ang mga taga Luzon at Mindanao? Bakit daw sa Visayas lang? Siyempre, sumagot naman ang Malacanang dyan. Sabi ni Presidential Communication Office, PCO Undersecretary Atty. Claire Castro, matagal nang sinasabi ng opposition na mukhang hindi matutupad ni PBBM yung campaign promise. Campaign promise ni PBBM ito, 20 pesos kada kilo ng bigas. Pero ngayon, unti-unti nang natutupad na. Bakit daw may mga negative reactions pa rin? Tsaka dapat daw yung mga leader natin, iwasan na ang mga negative rhetorics. Dapat pag-isahin natin ang bansa. Huwag nating hayaang babuhay ang crab mentality at huwag tayong maging anay. Ayan, anay ng lipunan na sumisira, no, doon sa mga ganyang proyekto. And sinagot doon ni Atty. Castro yung issue bakit sa Visayas lang una. Dahil daw ito yung sa issue ng logistics, no? Yung readiness, logistic readiness at regional cooperation. So parang iniulat din ng NFA na may sapat tayong supply ng bigas doon sa area
At nagpahiwatig din yung mga local officials kasama na si Cebu Governor Gwen Garcia ng kahandaang makiisa dito po sa programa. And hindi rin anya substandard yung 20 pesos kada kilo na bigas. Ito yung unang ibinibenta sa halagang 33 pesos. So magandang quality. And yung mga lumalabas daw sa social media, yung mga video na nagsasabi na pangit yung bigas, it's a fake news daw yun. Hindi daw yun totoo. Sabi po ng Malacanang. No? So, kayo, ikaw, anong reaction mo? Ako, mabuti na rin kaysa sa wala. Kasi marami rin tayong mga kababayan na, kumbaga, malaking tulong sa kanila yung 20 pesos na kada kilo ng bigas. Oo, kung tutusin talaga. Alam mo po, kaya talaga eh. Oo. Kaya naman talaga. Ang pinagtataka, bakit ngayon lang? Yan lang. Panahon na eleksyon. Ang ano lang, pati, sabagay, siyempre, lahat na lang magkakameron ng issue. Pero, siguro lang naman, nagsimula muna dyan. Pero tingin ko, kayang-kaya. Kaya. O kumbaga, di ba, ang dami nilang pinamimigay na ayuda, di ba, ng pamahalaan. So, sa akin, parang, kasi yung pinamimigay na ayuda, hindi naman natin alam kung sino-sinong pinamimigyan nun, di ba? And marami nga nagre-reklamo, yung talagang dapat daw na kabilang sa binibigyan na ayuda, hindi naman kasali. So, eto, at least, di ba, bigas, mas, kumbaga, mas makikita mo. Kasi, tiyak, yung presyo na 20 pesos, bakit ba 20 pesos? Dati nga 33 daw yon. So, isi-shoulder nila yung kulang, di ba? Isi-shoulder ng pamahalaan. Gagastusan nila. So, kaya naman, isi-shoulder ng pamahalaan yung kakulangan na. Kumbaga, ang sa akin lang, hindi, yung 20 pesos, hindi siya natural na 20 pesos. Kumbaga, bumaba yung production natin, production cost, kaya naging 20 pesos, di ba? Or dumami yung bigas natin, kaya naging 20 pesos. Hindi artificial yung 20 pesos, di ba? Artificial pero, yung 20 pesos. Hindi normal nga yun eh. Normal pa yun, ha? Oo, normal yun. Kaya nga lang, alam mo, ang tingin ko imported yun. Oo, pwede. Hindi locally produced. Hindi local, mas mahal yung local talaga natin. Oo. Kaya yung presyong ganun sa imported, alam ko. Kaya yun. Okay. So, ayan, 20 pesos kada kilo. So, okay na rin kaysa wala. Diba? Kung ano man ang mga motibo nila, kung ano man ang mga inala nila, ang kumbaga yung end, marami tayong matutulungan na mga kababayan natin na nangangailangan ng ganyang halaga ng bigas. Malaking bagay sa kanila yan. Diba? Sana lang huwag samantalahin ng mapagsamantala. Diba? Lalo-lalo na yung mga politiko, diba? Baka mamaya lalagay pa nila yung mga picture nila sa plastic bag ng bigas. Maawa kayo. Maawa kayo. Ay, may na-experience kami ha. Isang kilalang grocery outlet. May binili kami. 2 item nga lang binili namin. Hotdog at saka tinapay binili namin. Tapos, may free na bigas. 49 pesos. Hindi ko alam. Tapos, basta free. Pero, yun, 49 pesos. Ano doon kung anong gimmick yun. Pero free siya. Nakakala ko may picture ng ng politiko. Wala naman. Pero free. Hindi ko alam. Niisip ko, basta, bagay, malaki kasi yung binili namin na 2 items. Hotdog nga, tsaka tinapay. Yung pag-uwi ng anak ko, may dala-dalang bigas. Saan kaya bigas? Free daw po, mami. Sige, deep free. Maliban dyan sa bigas, usapin naman tayo sa baboy. Ang DA hahabulin daw yung mga pasaway sa MSRP ng baboy.
Pagpapaliwanagin ng Department of Agriculture sa tulong ng Department of Trade and Industry ang mga retailers na hindi sumusunod dito sa maximum suggested retail price ng baboy. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara, nasa 20% lang ng mga tindero ang sumusunod sa MSRP ng baboy sa 10 palengke na inukutan ng DA at DTI para sa monitoring. So, namigay na sila ng notices sa mga stakeholders para pagpaliwanagin kung bakit hindi nakakasunod sa MSRP. Nakipagtulungan na ang DA sa DTI dahil ang DTI ang may enforcement authority sa pricing matters. And nung natanong naman yung DA, ang sinisisi ng DA ni ASEC Guevara na hindi pagsunod sa MSRP ng baboy ay sa farm gate price na mas mahal sa 230 pesos per kilo. So, dun sa farm gate mismo ang sinisisi niya. Pagpapataas din daw ang presyo pag madaming middleman nang dinadaanan bago makarating sa palengke ang baboy. Ay, alam naman natin yun. Bakit wala nagkokontrol? Diba? Dapat isa lang middleman. Hindi, patong-patong. Okay. Paano ba nagiging patong-patong? Di ba pag kinuha ng isang middleman sa farm, diretso na sa slaughter yun? Hindi. Hindi pa. Minsan, binibili pa yun eh. Binibili pa sa kanila ulit. Talaga? Okay. So, sabi naman ng DA, meron silang Livestock Data Analytics Group muling binuhay ng DA. So, ano ba to? Muling pinagana ng DA yung Interagency Livestock Data Analytics Group na layong tiyakin ang katatagan sa merkado at tugunan ang pabago-bagong presyo at taas-babang supply ng mga produkto. Ay sa DA, ang LDAG natutuon sa mga pagsisikap na i-streamline ang pagkolekta, pagsusuri at pag-uulat ng mga pangunahing datos sa livestock at poultry ay pangungunahan ni Undersecretary for Livestock Dante Palabrica bilang chairman. Makikipag-ugnayan niya ang LDAG sa Philippine Statistics Authority para tukuyin at tugunan ang mga kinakailangang datos at bumuo ng mga scenario-based supply and demand outlook. Gayun din ang pag-develop ng mga trend analysis at paggawa ng mga livestock at poultry situationer. Sa pinakahuling datos mula po sa price monitoring ng DA mula 7 hanggang 12 ng Abril ngayong taon, ang presyo po ng pork ham o kasim sa mga pamilihan sa Metro Manila ay nasa average 365.42 kada kilo. So average yun. At nasa 410 naman ang kada kilo ng pork belly o liempo, habang nasa average na 197.98 kada kilo ang presyo ng fully dressed chicken. So, average yan. So, minsan kasi naiinis yung mga ibang kababayan natin doon sa price monitoring ng DA. Hindi siya, kumbaga, nag-delay, parang a day, delay siya. So, ang gusto ng iba natin mga kababayan, dapat daw, kung ngayong araw na to, dapat umaga pa lang, alam na kagad yung presyuhan. Diba? Hindi lagi siya delay, para for posting purposes lang. So, iyan sa FB, nakibabasa ko lang yung mga reaction ng mga kababayan natin. Ito po ay sa kabila ng pagpapataw ng DA na maximum suggested retail price sa baboy. Ayan. So, yun yung ang sinasabi nila, bakit mahal daw ang baboy? Dahil sa gastos sa biosecurity, bunsod ng African swine fever. Kumbaga pwedeng i-factor in. Kaya mahal ang baboy. Pero ano nagpapamahal sa baboy? Hindi kasi sa pag-aalaga. Ang mga meron niyang siyempre yung nag-aalaga.
Yung hindi naman ang hindi naman may ahente pa yan eh. May ahente pa yung watcher na tinatawag, yung tumitingin ng hanggang lumalaki yung baboy, hanggang ano. Siyempre may porsyento yun. Okay. Tapos sabihin yun doon sa buyer. Oo. Bago yung namimili, doon pa napapasok yung doon sa stock. Kumbaga, meron pa yung ibang dinadaanan. Pero yung pag-aalaga ng baboy, mamaya, meron akong balita doon sa cost ng baboy daw eh. I don't know if you will agree. Kasi eto, another balita pero may kaugnayan sa baboy. Di ko alam kung iisang parang paraan ito. Pero ngayon, ang ka-tie-up ng DA, FTI, Food Terminal Incorporated, sabi, ang DA-FTI magpapatupad ng hog cost tracking system sa buwan ng Mayo. So, magpapatupad yung DA cost tracking system para sa baboy. Ito ay mula sa farm hanggang makarating ang baboy sa mga retailers. Layon nito na maiwasan ng overpricing at matiyak na may sapat na kita ang lahat ng stakeholders sa pagbababuyan. Maliban sa pagtiyak na may patas na kita ang lahat ng sangkot sa supply chain, ang monitoring system ay dinisenyo upang protektahan din ang mga consumers laban sa sobra-sobrang tubo. Ang paliwanag ng FTI, base sa current data na meron sila, ang cost ng pag-aalaga ng baboy ay mula 80 pesos hanggang 165 pesos kada kilo. So, kung ganun yung presyuhan, ang farm gate price dapat nasa 230 pesos per kilo lang. Indication, kapag lumagpas pa doon, may indikasyon na yon ng profiteering dahil yung margin down na 50 hanggang 65 pesos per kilo, roughly mga 5,000 hanggang 6,500 per 100 kilogram na baboy, naniniwala sila na fair return na yan. Kumbaga, kita na yung mga magpapaboy. So, you agree na ang kada kilo ng pag-aalaga ng baboy 80 to 165 pesos. Pwede naman. Depende sa kasi yun nasa sa pagdami ng pag-aalaga mo, mas bumababa yung cost ng production mo. Pag madami ka alaga. Ang kasi dyan, yung kung tutusin bakit yung mga nag-aalaga ang na-question. Okay. Tutusin, wala naman silang magagawa. Kapag tinawaran na yun ng middleman. Pag sinabi ang farm gate prices ganito, yun lang talaga. Wala na silang magagawa eh. Yun lang talaga. Doon na sila bumabase. So ayan, 230 per kilo. Ang kumbaga yung maximum na farm gate price. Okay. Actually, sabi nga 'di ba, yung mga nag-aalaga, minsan naging balita na rin natin na pumayag na sila ng 230 per kilo na farm gate price. Okay. So pwede naman. So, mas maraming alaga, mas pwedeng maabot itong ganitong gastusin sa kada kilo ng baboy, yung pag-produce. So, may programa daw itong FTI. Nananawagan ito ng mas maraming participants, mga hog farmers, na kaya mag-offer ng pork cut sa presyong mas mababa sa MSRP, at least 20 pesos kada kilo. So halimbawa, kung liempo, dapat mas mababa ng 20 pesos sa 380. At kung pige or kasim, mas mababa ng 20 pesos sa 350.
So, ayun yung invitation ng FTI. Kasi daw, may isang local subsidiary ng isang kumpanya, parang Thailand company yun eh. Ang nagsusupply ng 100 live hogs daily sa isang slaughterhouse sa Caloocan simula pa noong March 31. Dito kinukuha ng mga distributor ang baboy direkta sa central location upang mabawasan yung pangangailangan na ibiyahe pa ang mga baboy mula sa iba't ibang farms at malaking kabawasan ito sa logistic cost na ipinapasa sa mga retailers at consumers. Ang balita dito sa programa to ng FTI, tagumpay yung kanilang pilot test. So naka 21 days na daw sila at mahigit sa 2,000 na baboy ang kanilang kumbaga na-handle na. At yung mga seller ay nakakapagbenta ng liempo sa halagang 360 kada kilo habang 330 to 340 kada kilo ng kasimot pigi. So mas mababa siya sa MSRP. And ginagarantiyan daw ng FTI yung agaran at tamang bayad sa mga supplier. So ayun. Kung kaya pala yung ganito, di dapat, di ba, mas matutuwa pa yung mga dito, mga supplier natin ng baboy. Kaso mo, makipag-ugnayan po yung mga magbababoy sa FTI. Baka naman, sinong kukuha from farm to the slaughterhouse? Di ba? Siyempre, gastos, dagdag gastos din. I don't know. Ang sinasabi naman ng iba nagtitinda ng baboy, hindi naman puro liempo at pigi ang binibenta namin. May ibang parts din. Parang ganon. Kaya yung ibang parts, medyo mahal din ang pasa nila to cover. Kumbaga, yung kikitain sana nila dun sa liempo at pigi, pinupunta nila dun sa ibang parts. O, yan naman yung nila, paliwanag nila. So, yun yung mga balita natin. Baboy at bigas. Parang nasabit ako tuloy. So, baboy at bigas yung usapan natin ngayon. Ayan. Pwede ho kayo mag-iwan ng inyong mga feedback, reaction. Text lang kayo sa 0916-499-6195 o kaya naman ay sa 0929-321-8738.